Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Sunday everyone. At sa lahat po na ating nakakasama sa ibang bansa, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw. Anumang oras po ang inyong kinalalagyan sa mandako kayo ng mundo naroroon, ay lagi na lamang sumagi sa inyong alaala na kayo po'y minamahal, itinatangi kayo ng Diyos at kayo ninanais siyang kalingain at nais siya na ibigay sa atin ang kanyang masagana at nag-uumapaw na pagpapala. Ako po muli yung likod kay Kristo, si Brother Marlon Diego nag-aanyaya na sa loob ng isang oras ay magsama-sama po tayo na unahin natin ang ating pong Diyos. Opo, ang wika ng Biblia ay but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Atin pong sikapin na ito po ay atin pong mabot at attain sa pamagitan po ng ating po pagsasama-samang umawit papuri sa Diyos, manalangin at mag-aral ng kanyang mahalagang mensahe ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. Atin po binabati ang ating mga kamanggagawa sa Panginoon sa pamagitan ng Google Meet. Magandang morning. Happy Sunday po. At magandang tanghali at edit and happy Sabbath po sa inyo dyan, Sister Raquel at Sister Marical at sa inyong po mga family. Good morning. Magandang umaga po at magandang tanghali din po. Happy morning devotional po sa atin, mga kapatid. Gising, gising, gising. Na tayo mag-morning devotional na po. Ayan, ngitian natin ang ating panibagong umaga. At sa akin naman po is nakalipas na yung umaga ko. Ngayon tanghali na. So, ngiti-ngiti pa rin sa maghapon para tayo ay hindi basta-basta maging matanda ang itsura. Batang isip lang po. God bless us all. Amen. Amen and amen. Yan mga kapatid, yan napakahalaga po ang yung ating pong pagpapasimula ng umaga ng araw ng tama po. At tunay nga na happy is the people whose God is the Lord. At kapag ka ikaw ay may Diyos, anuman po ang ating po pinagdadaanan, ay talaga namang nagiging madali po yan. Sapagkat gaya ng kanyang pinangako, ang sabi niya ay, I will fight your battles. You only need to be still and know that I am the Lord is your God. Opo, maminamag ko, piliin po natin na maging maligaya sa Panginoon sapagkat ang sabi niya nga ay, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. At samantala, ating binabati rin po si Sister Jennifer Casimo po na nasa FB Live na. Magandang umaga po and happy morning devotional sa lahat. At gayon din si Atelita, ang sabi niya happy God first morning po sa ating lahat. God bless us all. At siyempre Sister Imelda ay happy God first morning everyone. Happy Sunday to all FB Live, Google Meet and God's messages of love. Thank you for your love. Thank you Lord for your guidance and protection every day. At samantala, kung nyo po mapapansin sa akin pong pin comment, yan po ang ating pong YouTube channel para maging madali po na inyong mahanap, salamat kay Sister Gia kahapon ay kagabi ay kanyang sinadjust ito. Ipin ko daw dito yung ating pong channel, at ayan, mga kapatid, yung kulay blue, kung nyo po makikita sa comment section, yung kulay blue po na yan, ay pagpindot nyo po, ay nandun na kayo agad-agad sa ating pong YouTube channel. Pakisuportahan nyo po, mga minamahal, yung ating pong YouTube channel, at ipag-pray po natin na ang viewers ay lumago, dumami ang makakapanood, at sa gayon ay maakay sa paanan ng ating pong mahal na Panginoong Jesus. At samantala, hayaan nyo natin pong babatiin din naman ang ilan sa mga nagkomento, nag-react, nag-share, nanood ng video kahapon. Sila Sir Raul Di Castro, Sister Janet Maribillosa ng Paz, Sister Violis Paragera, ang ating kapatid na Domingo Santiago Ligaya, Manang Melda Gustilo, Brother Delberto Rosana, Sister Amsley Tibayan, Brother Jerome Dutimas, at si Brother Jerome Bito, Sister Jeline Espiritu, Sister Jamalyn Haylar, at kayo naman po si Sister Judy MacLife, Sister Arsenio Marioles, Sister Joy Villarosa,
at si Sir Cyrus Bermejo, at gayon din naman po si Sister Carby Rojas. Yan. At gayon din natin po binabati rin sila Cheryl Canuos Suwaan. Yan. At gayon din po si Sister Sally De La Cruz sa ating binabati. At gayon din natin pong binabati ang kinabibilangan po nating distrito, ang South Bataan District. Sa panguna natin po District Pastor, Pastor Reyes Cabusa. At ang ating kinabibilangang Area 3, ang Bataan, Olongapo at Zambales ng mga churches sa panguna ng ating pong Area Coordinator, Pastor Marquil Sarabia. Binabati rin natin ang ating makamag-anakan sa Diego Villacorte, Kiambao at Santos at Galar, Siklan ni Sister Melda, ang ating mga kasamahan sa hanap buhay, mga katubig, hello! Kayo po ay gumising-gising na at halipo na kayo at tayo po ay mag-morning devotional na. At gayon din naman, ay ating pong binabati pinasasalamatan ating mga sponsors and followers. May God bless you po mga kapatid ha. At kulang ang salitang pasasalamat sa inyo sapagkat nandiyan kayo araw at gabi na sumusubaybay. Kung wala po kayo ay wala din po at hindi magtatagumpay ang ating pong mga pagpapahayag tuwing umaga at gabi. At nawa till Jesus comes, wag po kayong bibitiw. Minamahal ko, sabi nga ay ang magtiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Magsama-sama tayo na tayo po ay magpahayag na kabutihan ng Diyos. Ipabalita natin ang kagandahang loob, ang pag-ibig, ang habag ng ating pumahal na Panginoon at maihanda ang lahat na makikinig na kung saan ang puso ay maisuko sa Panginoon sapagkat siya ay malapit ng bumalik. Ang nangakong babalik ay tiyak na babalik at hindi maantala. Hindi po kayo obligado na maniwala sa amin pong sinasabi, pero obligado po kami na sabihin po sa inyo sapagkat inatasan kami ng aming pong Panginoon upang impahayag ang pabalitang ito. At ating pong binabati rin, happy birthday, maligayang karawan. Ang sabi ng FB ay birthday ngayon ni Brother Enrico Arias, Jenny Baez, Leia Cortez, si Brother Jerome Bitog. Ayan. Nawa marami pang birthdays ang inyong pong maranasan na pinagkakalob natin pong mahal na Panginoon na pinuno niya ka ng mayayamang blessing ang Panginoon at patnubay at gabay sumay niyo po. Dahil andyan, ay heto po ang inyong pagbati. Happy birthday! Ayan, happy birthday! At ating pong binabati rin ang ating pong mga sharers. Pinasasalamatan din namin kayo sa inyong katsyagaan, kasipagan na mag-share. Sila Ate Sara Lim, Sister Jennifer Casimos, Sister Pei Reyes, Sister Nora Arena, Sister Merme Espiritu, Tita Lolet, Ate Sen Estalita, Ate Juby, Mikit Pikit, Sister Maylin Basaya, Sister Imelda Diego, at gayon din naman si Sister Rebecca Pelayo. Blessing is a blessing. Kaya nga dahilan dyan ay lagyan ng ngiti ang ating mga labi at tayo po ay magkaroon ng nagagalak na puso sapagkat sa ating paggawa niyan ay atin pong nilulunasan ang ating mga karamdaman sapagkat ang wika ng Biblia, a merry heart do it good like a medicine but a broken spirit dryeth the bones. Halap po kayo, sige. Pag hindi nyo po sinimulan ng araw na kayo po ay may pagngiti at basa yung puso ninyo, abay dadami yung kulbot po ninyo. At nakakapangit daw po ang pagsimangot, mga kapatid. Ano? Kaya tayo po ay ngumiti sapagkat meron tayong Diyos na kakampi. Sabi nga ng Biblia, kapag ang Diyos ang iyong kasama, ay sino ang laban sa atin? Ayan. Okay, ating binabati. Ang din natin nabati kanina, Sister Nora. Good morning. Happy Sunday. Magandang umaga po. Happy Sunday sa bawat pamilya na naka-tune in na po dito sa Google Meet. Happy morning devotional po. God bless po. Ayan, maraming salamat sa inyong pong pagtugon at atin naman din pong binabati at binabati tayo na nasa FB. Si Ate Rita Hornal, ang sabi niya, good morning, happy blessed sunny Sunday. Ayan, oo nga. At pasalamat tayo sa Diyos, at nagpapatuloy ang magandang kapanahunan, umaaraw na.
Ang sabi ni Sister Bayan Salas, good morning, God bless us all. At si Kuya Anthony Bliss, blessed morning, to God be all the glory. Amen and amen. Thank you so much, Kuya Ton, sa inyo pong patuloy na pagsubaybay. May God bless you and your family. At ganyan din po si Ate Mary. Ang sabi ni Ate Mary, good morning po sa lahat. God bless the family and our devotional. Thank you sa mga prayers. At Sir Leia Gumiagay, good morning po and God bless us all. At Sir Marlene Ligaspi, blessed morning po. Ayan, thank you po sa inyong pong patuloy na pagsubaybay. At paalala po muli sa ating pong pinned comment, nandyan po ang ating pong YouTube channel. Yung link po, pipindutin nyo na lamang po, yung blue na yan. Pag pindot nyo po na yan, ay nandun na po kayo sa YouTube channel natin. Okay, time check. Ang oras po natin ay alas 5:55 na ng umaga. Kaya nga po, ano pang hinihintay? Huwag nang magatubilit papigil pa. Tayo po ay bumangon-bangon na, gumising-gising na. At hali na po kayo. Tayo po ay mag-morning devotional na. Ang buong family ay isama. God loves the family. Kaya nga po tayo ay atin pong pagmalasakitan din ang buong pamilya. Walang maiiwan, lahat kasama. Magtungo sa altar ng Panginoon. At sa ilalim ng bandera natin, Prinsipe Manuel, ay nagkakaisang ating sinasabi, as for me and my house, we will serve the Lord. At bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, sa umagang ito ay handa na po kami na minsan pa ay maturuan sa iyo pong paaralan. Amin pong hinihiling sa inyo, Diyos, nawa ang banal niyong Espiritu ang inyong ibuhos ngayon. Gaya, O Diyos, ng inyong pong mga pangako na ang huling ulan, ang banal na Espiritu ay inyong pong igagawad sa inyong pong mga anak sa maliliit at malalaking mga pagtitipon. Sapagkat kailangan po namin ang presensya nyo sa amin pong mga buhay. Kayo po ang tanging aming kasuruhan. Kayo po ang aming pong batong matatag na hindi natitinag. Kayo ang pundasyon. Kayo po ang aming pong kapitan ng kaligtasan. Kaya nga po, O Diyos, inyo po kaming samahan. At pagkalooban niyo naman kami ng karunungan at ang inyong kapamahalaan upang lahat ng mensaheng nais yung iparating ay makarating sa amin at ito'y amin po maikabuhay at maging blessing po sa amin at sa amin pong pamilya at sa lahat ng amin pong nakakasalamuha. Nawa ang karunungan nyo ang igawad at kahandaan na tanggapin ang iyong mga katotohanan ay maging nasa aming puso't kaisipan. Nawa, O Diyos, ang inyong mga anghel ang talagang maging tagapag-ingat namin na huwag kaming mapasok na tukso, kundi makatapos kami na kayong nalunatin na taas kayo at kayo lamang at wala na pong iba. At patawarin nawa kami sa aming mga pagsalangsang at mga pagkakasala alang-alang sa matamis at dakila pong pangalan ng aming pong Panginoon Hesus. Amen and amen. Okay, hayaan nyo na atin pong isi-share sa screen ang ating pong pag-aaralan ngayon. Kahapon, mga kapatid, kung kayo po ay present, ay ating tinalakay ang isang kapantay ng Diyos na kung saan siya ang atin pong Panginoon Hesus, na siyang natatanging may karapatan na makatubos sa atin, na siya ang natatanging handog na tatanggapin. Yung mga anghel ay hindi nga nagkasala pero sa ilalim sila ng kautusan at obligado sila, nasa probasyon sila. At samantalang ang ating Panginoon, sapagkat siya ang gumawa ng tipan, ay siya rin ang nangangailangan na magbuwis ng kanyang buhay upang tayo ay matubos sa mga pagkakasala, mabayaran ang kabayaran ng kasalanan at tayo ay mangaligtas. Kaya nga ngayon, umaga, ay heto na po, mga minamahal ko, ang atin pong talakayin. Isang hindi handa na mga tao. Agosto 3. Mula po sa Matthew 1:21. At siya ay manganganak ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Gaya na nabanggit ko, yung tuloy-tuloy po na ito ng Agosto, ito po ay tatalakayin ang buhay ng ating pong Panginoon Hesus. Ang pinakamagandang istoryang ating mapapakinggan. Ang pinakamagandang ating pong isasaysay
ikukwento sa lahat ng ating pong mga kasalamuha ay wala ng iba kundi ang ating pong Panginoon Jesus, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang awat habag. Mga minamahal ko, yan po ang ating pong sunod-sunod na pag-aaralan. Okay, ngunit aking kayong inaanyayahan na samahan po natin ng pagre-reflect ang ating pong pagbabasa at ang ating pakikinig. At samahan po natin ng ating pong napakaraming prayers na ating pong ma-appreciate ang ating pong mga binabasa na ito, no? Na devotional at maging malaking pagpapala sa pamamagitan ng ating pong pag-apply sa buhay po natin. Heto po ang laman ng ating pong devotional. Sinira ng bansang Hudyo ang kanilang relihiyon sa pamagitan ng walang kwentang mga seremonya at kaugalian. Sila ay nasa ilalim din ng pag-aalipin sa mga Romano at kinakailangan magbigay pugay sa kanila. Ang mga Hudyo ay hindi nakipagkasundo sa kanilang pagkaalipin at umasa sa pagtatagumpay ng kanilang bansa sa pamamagitan ng Mesiyas, ang makapangyarihang tagapagligtas na inihula sa propesiya. Inisip nila na ang darating na sa kanyang pagpapakita ay kukuha ng makaharing karangalan at sa pamamagitan ng puwersa ng mga sandata ay susupil sa kanilang mga nang-aapi at kukunin ang trono ni David. Kung kayo po ay sumasama sa ating pong 777 prayer o yung ating pong mga leksyon at refleksyon, mga panggabi po ito ng mga programa, ano po, ay medyo kayo po ay makarelate sa ating pong pinag-uusapan. Sa aking sasabihin, alam nyo, ang bansang Israel noon sa kapanahonan ng Old Testament, ano po, partikular sa panahon po ni David at sa panahon ni Haring Solomon, ay naabot po nila ang pinakamataas na kalagayan. No po, sila po yung kaya nga ngayon ay superpower na bansa. At tunay nga na yun po tinatawag na Golden Age. Yun po ang kanilang nakikita dito po sa Mesiyas, na yung kanyang pagdating ay panunumbalikin yung ganun nilang katayuan. Mga namahal ko, no? Meron silang preconceived ideas. Alam nila na ang ating Panginoon Jesus Baba ay darating sapagkat ito ang ipinangakong tagapagligtas. Inaasahan nila yon. Ngunit ang kanilang pagkakaisip, yung kanilang laman, ang kanilang unawa, ay darating siya sa isang makaharing kaharian at sila'y aahunin sa kanilang pag-aalipin. Ang problema rin ay hindi lang po doon sa hindi lang po doon sa kanilang kaisipang iyon, no? Ngunit yung kanilang relihiyon, mga minamahal ko, ay nahaluan ng mga walang kwentang seremonya at mga kaugalian. Anong sinasabi? Kapatid, ito po ang sitwasyon. Sa kanila itinagubilin ang mga kautusan. Opo, sila ang magiging liwanag sa lahat ng mga bansa. Sila ang piniling bayan, mga minamahal ko, upang magdala ng magandang balitang ito para sa ating pong Panginoon Jesus. Ngunit ang problema ay nagkaroon po sila ng mga tinatawag na mini-laws. Sa una, mga minamahal ko, ay maganda sana yung intensyon. Halimbawa, ito yung 10 utos. Ano po? Diba? Yan yung 10 utos. Para wag nilang masuway iyon dahil sa kadalaan nila sa pagsuway ng bayan, ay naglagay sila ng mga kautusan dun sa paligid ng kautusan. Kanino po yon? Sila po yon yung naglagay nun, naglagyan nila. Ngayon, partikular sa halimbawa, araw ng Sabat, alam niyo po ba yung tumulaw lang ng pawis ay paggawa na sa kanila. At halos wala ka nang gagawin talaga. Yun po ay kanila pong nilagay doon sa yung ipangili ng araw ng Sabat. Ngayon, later on, sa paglipas ng panahon, yung mismong utos, nakalimutan na kung paano talaga ito i-celebrate. Paano ito pakikitunguhan. Ang nanatili na lamang, yung kalapong utos na lalagay sa paligid po. Sana nasusundan niyo po. Ngayon, yun po ang nangyari dito po sa kanila. Yung kaya nga sabi dito, mga walang kwentang seremonya at kaugalian. Kaya nga nang pumunta ang ating Panginoon Jesus dito, sapagkat siya ang gumawa ng utos, ay nilinaw niya at kanyang tinuruan kung paano susundin ang utos. Matatandaan nyo, di ba? At sabi ng kasulatan, huwag kang papatay.
Pero ang mag-isip ka lang, tignan mo at isipan mo na masama, ang isang tao ay ikaw ay nakapapatay na. Ganon din daw po sa pangangalo niya. Hindi lamang yung aktong pangangalo niya, kundi yung yun lang tingnan at mayroong pagnanasa ka ay pangangalo niya. Nasusundan niyo po ba? Yun po ang kalagayan nito pong Israel. At iyan po ang kalagayan bago dumating ang ating Panginoon Hesus. Okay. Ngayon, kailangan po kasi maintindihan natin maigi yun, ano? Kasi sabi dito, isang hindi handa ng mga tao ang ating po pinag-uusapan. Okay. Ngayon, ito po. Kung sila na may mapagkumbabang pag-iisip at espiritual na pag-unawa ay nag-aral ng mga propesiya, hindi sila masusumpungan na napakalaking kamalian na hindi napapansin ang mga propesiya na nagtuturo sa kanyang unang pagdating sa kababaang loob at maling ginamit ang nagsasalita tungkol sa kanyang ikalawang pagparito na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Anong sinasabi? Sa propesiya, sa Biblia, mga minamahal ko, ang sinasabi niya ay siya'y darating sa pinakamababang paraan ng pagdating, buong kapakumbabaan. Ngunit ang sabi ng propesiya, sa ikalawang pagbabalik ng ating pong Panginoon Hesus, yan po ang ating inihintay, ay siya'y darating sa buong kapangyarihan at kaluwalhatian niya. Ngayon, ang ginawa, yung huli, yun po ang inuna, mga minamahal ko. Kaya ang kanilang expectation napakalaki. Kaya, mamaya, pagtagni-tagniin po natin, ulitin natin. Yung expectation nila, napakalaki sapagkat nagkamali sa interpretasyon ng hula ng banal na kasulatan. Kaya paalala sa atin, mga minamahal ko, huwag agad-agad maniwala. Ang kailangan po mismong kayo ay mag-aral ng banal na kasulatan. Saliksikin po natin. Kaya nga, itong ating pong pinag-aaralang bansa na ito, hanggang ngayon, marami sa kanila hinihintay pa rin ang ating pong Panginoon Hesus. Hindi sila naniwala ng ating Panginoon Hesus, yun ay Mesiyas na tinutukoy ng banal na kasulatan. Okay, eto po, ang pagpapatuloy. Hindi nila matukoy ang pagkakaiba ng mga hulang iyon na naglalarawan sa unang pagdating ni Kristo na may kaluwalhatian. Ang kapangyarihan at kaluwalhatian na nilalarawan ng mga propeta bilang sumasama sa kanyang ikalawang pagdating. Hinahanap nila ang kanyang unang pagdating. Nasundan niyo po mga kapatid, yan po yung binabanggit ko kanina, no? Napagbaligtad, no po? At yung pangalawa na dapat sana ay yung sa kanyang ikalawang pagbabalik, yun po ang kanilang inasahan. Okay, atin pong ipagpatuloy ang ating pagbasa. Wait lang, atin pong turn ng page. Ayan. Nang maganap ng panahon, si Kristo ay sinilang sa isang kwadra ayon po sa hula. Ano po? Mababasa niyo po yan sa mga nag-Bible study yan, sila at Edith. Ayan, thank you so much po sa inyo, no? Edith, na tayo nagkaroon ng pagkakataon ng pag-aralan yan. Inihula po yan sa maliit na bayan ng Bethlehem at sa isang sabsaban, yan po ay magiging kapanganakan ng atin pong Panginoon Hesus. No po, bago pa mangyari ay inihula na po yan. No po, at nangyari nga ang kanyang inihula. Ang sabi dito, napapaligiran ng mga hayop sa kwadra. Ang kanyang banal na kaluwalhatian at kamahalan ay natabunan ng sangkatauhan at ipinahayag ng mga ang kanyang pagdating. Ang mga balita ng kanyang kapanganakan ay dinala na may kagalakan sa mga korte ng langit. Samantalang, ang mga dakilang tao sa lupa ay hindi alam ito. Naghanap sila ng isang makapangyarihang prinsipe na mag-ahari sa trono ni David at ang kaharian ay mananatili magpakailanman. Imagine niyo ito mga kapatid, ano? Ang buong sangkalangitan nagbubunti sapagkat isinilang ang tagapagligtas. Isinilang ang kanilang commander-in-chief, mga minamahal ko. Kaya nga nagsasaya ang langit sa pag-welcome sa kanilang Panginoon na nagkatawang tao. Samantala, itong tao na kanyang tutubusin, itong tao na kanyang pag-aalayan na kanyang buhay, ay wilalang halaga ang kanyang pagsilang. Nakita niyo po ba mga kapatid, ako ipagpabanhin niyo po.
Ako'y nagiging emotional, ano? Kapagkat ito ang sinapit ng ating pong Panginoon Sus sa kabila ng kanyang natatanging pagmamahal sa sangkatauhan, ito ang naisukli. Ito ang pasimula, mga kapatid ko, ng kanyang mga pagdurusa at kahirapan, alang-alang sa lahing tao na bumagsak sa pagkakasala. Ano po nangyari? Nabasa ko na pala yun, ano? Ang sabi dito ay, ang kalang mapagmataas at matayog na ideya tungkol sa pagdating ng Mesiyas ay hindi naaayon sa mga propesiya na kanilang ipinahayag na kanyang ipinalawanag sa mga tao. Sa langit ay nauunawaan na ang oras ay dumating na para sa pagdating ni Kristo sa mundo. At ang mga anghel ay nag-iiwan ng kalwalatian upang saksiyan ang kanyang pagtanggap ng mga siya ay naparito upang pagpalain at iligtas. Nasaksiyan nila ang kanyang kalwalatian sa langit at na inaasahan nila na siya ay tatanggapin na may karangalan alinsunod sa kanyang katangian at digdinan sa kanyang misyon. Ang mga anghel mula sa langit ay namamangha sa kawalang interes ng mga tao at ang kanilang kamangmangan tungkol sa pagdating ng prinsipe ng buhay. Yan po ang sitwasyon ng ating pong Panginoon Sus. Mga kaibigan ko at kapatid, nawa maramdaman niyo po ang sinasabi ng ating pong devotional. Hindi angkop sa ating pong Panginoon Sus ang ginawa ng sangkatauhan. Mula pa nang siya po'y ipinanganak, na binaliwala at para walang interes. Alam nyo, kung magpa-fast forward po tayo sa ating pong kapanahunan, ganon ang ginagawa ng marami sa atin. Binuwis niya ng kanyang buhay, siya po ay nagdanas ng kahirapan, kamatayan sa krus. Pero ang ating Panginoon Sus ay diyan ka lang, Panginoon. Ako na ang bahala. Ako muna. Yan po ang ating pagtrato sa ating pong Panginoon Sus. At nawa, sa pamagitan po ng ating pong babasahin ngayon, ay masumpungan po natin na isang panggising sa atin. Opo, maminamal ko, tingnan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kilalanin natin ang ating pong Panginoon Sus, sapagkat magkaminsan o may kadalasan, dahilan sa hindi natin pagkaalam, yung ating kawalang panampalataya ay nahayag. Hindi natin nabibigyan ng pagpapahalaga ang ating pong Panginoon Sus, sapagkat hindi natin nalalaman ang tungkol sa Kanya. Kaya ngayong umagang ito ay ang kahalagahan nawa ng pagbabasa ng banal na kasulatan. Pag-aaral nito ay ating pumasumpungan. Kaya mula ngayon, mga minamahal ko, ay magkaroon tayo ng interes at ng pagpapahalaga sa ating pong Panginoon Sus, sapagkat karapatan niya po iyon. Pero inyo, yung kanya pong sakripisyo, tapos tutumbasan lang natin ng gayon, na parang bagang ang Panginoon ay isang lalahanin kita at hindi, okay lang. Nawa ay maakay tayo, mga minamahal ko, sa isang mas malalim na interes at pagmamalasakit at pagmamahal sa atin pong mahal na Panginoon Sus. Okay, so yan lamang po ang ating pong devotional at tunay nga na napakaganda ng atin pong napakinggang ito. At talagang tayo po ay tinuturuan upang tayo ay kung paano nating itrato ang ating pong mahal na Panginoong Hesus. Okay, handa na po tayo na makinig sa ating pong mga sharing time. At kung kayo po may nais na ibahagi, ay welcome po kayo na ito po ay atin pong mapakinggan at maging blessing po tayo sa atin pong mga nakakasama. Okay, magandang morning, happy Sunday, Brother Dong at family. Sige po, go ahead. Magandang umaga po sa lahat. Tunay naman na pagiging emotional ka talaga, no? Kung talagang iisipin mo at nanamnamin mo yung mga salita. Ang sabi po, Brother Marlon, ang pangalang Jesus, ang kahulugan po niya na ang Diyos ay nagliligtas. So, sabi nga, hindi siya kinilala ng kanyang bayan na siya ang Mesiyas. Hanggang ngayon po yata yung Brother Marlon, no? Pero ako po'y naniniwala na
hanggang ngayon ay marami pa rin ang hindi nakakilala sa kanya. Ano po sabi, kung kilala mo ang Diyos, ay ang nagsasabing kilala mo ang Diyos, ngunit ikaw ay gumagawa pa rin ng pagsalangsang sa Kanya, ikaw ay sinungaling. Totoo naman ano, kaya sa akin sarili, Brother Marlon, parang gusto ko sabihin na hindi ko pa rin siya kilala. Sapagkat ako'y patuloy pa rin na nakagawa ng mga bagay na kanyang kinalulungkot. Ano. So sabi nga doon, ang Panginoon ay, tama ka Brother Marlon, wala siyang gagawin. Yung mission niya kasi ay iligtas yung mga tao mula sa pagkakasala. Ngayon, nagkasala ang ating unang mga magulang, maganda sana ang mundo Maganda sana yung buhay ng tao. Walang hanggang buhay naman ang kanyang gusto lang ibigay sa atin, Pero bakit hindi natin matanggap-tanggap yun? Ang ganda naman ang kanyang offer. So yun nga, kaya gusto niya lamang ibalik yung mga nawala sa tao. Yung kay Eva at Adan, nung panahon na yun ay wala sanang kamatayan, wala sanang pagkakasakit, wala sanang anumang problema na dulot ng mga kasalanan. Kung kinilala lang at sinunod ng tao yung ating Panginoon. Kaya maganda po yung aral ngayon. Sana araw-araw ay yung aral ay patuloy na, kumbaga sa puso nating wasakay, patuloy na nare-repair ng mga aral na ganito, Brother Marlon. Totoo po yun na nakakahiya sa ating Panginoon, Wala naman siya hangad sa atin kundi kabutihan, pero ang ginaganti natin ay lamang po. Amen. Amen. Amen, Brother Dong, no? Alam nyo, mga kapatid, talagang tumatarak ang ating pong napakinggan. Mga simple lang na pagbasa, pagsalaysay, ay talagang may dating. Ang minamahal ko, lagi nating alalahanin na hindi po ang programang ito ay para tayo saktan. Hindi po yun, na tayo i-down, na tayo po ay sumbatan sa ating pong mga sariling ito. Ito po ay mga panggising sa atin. Dinadala tayo na tayo po, para lang bang yan, kunyari ikaw ay binabangungot. Di ba kailangan ay medyo tinatapik-tapik ka o anong gagawin sa'yo para ikaw ay magising. Ganun din po. Out of love, mga namahal ko, ito po ay mga paalalang may pagmamahal. Kaya nawa, ang ating pong mga nararamdamang ito ay magsilbi na turning point sa buhay po natin. Na kung di pa natin ay susuko sa Diyos ang ating lahat-lahat, ngayong umaga ay magawa nito ang kanyang purpose na tayo dalhin sa isang mas malalim na relasyon sa ating Panginoon. Okay, Ate Edith, sige po, go ahead. Thank you, Brother Dong. Magandang umaga po ulit sa lahat. Ang nano ko dito, Brado, tayo, mga kapatid, ay sadyang talagang mahal ng ating Panginoong Diyos. Tignan nyo, John 3:16, binigay niya ang kanyang sulong anak para tayo ay ma-save niya sa ating mga kasalanan. Kaya tayo naman po, sa aking mga, yun nga, yung sa pagbabasa nga ng mga Bibilya na naintindihan ko na po yung iba doon. Although kasi noon siyempre English, Brother Marlon, hindi ko gaanong ma-gets. Pero ngayon is na-explain sa akin ng mabuti para sa maintindihan ko na ano. Kaya ako po ay talagang patuloy din na nagsasaliksik pa at nagbabasa kasi hindi mo naman po yun talaga ma malalaman, Kung sa sabi-sabi lang po ng ating mga tao is huwag po tayong maniwala kasi nangyari na po yan sa akin noon, na may nagsasabing ganito, ganyan. Pero ang sabi ko po, ah, although nakakabasa na nga po ako at na medyo nakakaintindi na, sabi ko, i ipakita mo sa akin kung nasaan ko yon makikita. At ngayon, 'pag hindi ko yun nakita, hindi ako maniniwala na yun talaga ang nasasaad at sinasabi sa Biblia. Kaya yun po, 'wag din tayong yung basta-basta na lang maniniwala kasi maraming mga bulaan na ngayon, lalo na ngayon, Brother Marlon, marami ng naglulutangan na mga sabi-sabi, ganyan, ganito ang sundin niyo. Kaya tayo po is
palaging nagsasaliksik. Ako is talagang sa akin lang po, na ano, tamad talaga po ako magbasa, Brother Marlon. Kaya ang inaanuhan ko pa po dito sa ano, dahil noon is hindi ko nga gaanong makita. So, ang nangyayari po is talagang, patuloy pa rin ako na kahit man lang sa, yung Google ganyan noon is gino-Google ko na lang o kaya sa ano, sa YouTube gano'n kasi mababasa mo na, sila ng magbabasa. Eh, kaya tayo po ay sobrang, sini-save na tayo ng ating Panginoong Hesus, na andiyan siya palagi sa atin. Pero tayo po is patuloy sa paggawa talaga at walang paniniwala. Kagaya ng mga Israelita nga na sobrang tigas ng mga ulo, na-save na sila't lahat ng ating Panginoong Diyos. Nakita na nila kung ano yung nangyari. Pero sa atin po, sa ngayon is talagang nangyayari po 'yan na talagang kumbaga binigay na lahat sa atin ng ating Panginoong Diyos. Panginoong Hesus, sinave niya tayo, nandoon na siya, nabayubay na siya sa krus at lahat. Pero tayo ay patuloy pa rin sa ating mga maling gawain, ah, sa paglabag sa kaniyang mga kagustuhan. Kaya ito po, yung kahit sa pamilya gano'n din po ang mangyayari, ibinigay sa atin ang lahat, pero tayo is mayro'n pa ring kulang, hindi pa rin yung walang kaanuhan, ka-satisfactionan sa mga nakukuha na naghahanap pa ng pagkakamalian, yung kumbaga na ano, kaya iyon po yung ano sa atin talaga, ah ang sa'tin is talagang hintayin natin ang pangalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus kasi alam kong malapit na, Brother Marlon, kasi sa mga nababalitaan natin ngayon, ito is hindi lang bali-balita, totoong nangyayari po. Kaya kung ang masaklap diyan yung hindi mo madadala yung buong pamilya mo kung saan sana kung makakaakyat tayo is madala natin lahat sila, walang maiiwan. Kaya yun lang po ang aking naano dito sa ating aralin ngayon, yung tama na yung ating paggawa, sumunod na tayo sa ating Panginoong Diyos talaga. Ayun lang po. Amen. Amen. Amen and amen, Ate Edith. Thank you so much for sharing po. Opo, minamahal ko, continuous process of learning po ang ating pong maging karanasan sa ating pong Panginoon. Lagi na lamang may bago, mga minamahal ko, na matututunan. At actually, hindi po hadlang wala pong maaari tayong maidahilan. Sapagkat ang sabi ng Biblia, mapalad ang ano daw po, ang mga taong nakikinig, at bumabasa ng mga kasulatan. So kung hindi tayo marunong magbasa, meron naman tayong pakinig. Wala pong hadlang. At ang sabi nga gayon din ang mga tumutupad sa mga salita ng propesya sapagkat ang panahon ay malapit na. Ang mahalaga, meron tayong interest na pag-aralan po ang ating pong Panginoong Hesus. Makilala pa siyang labis at malaman ang mga kanya pong paunang mga pabalita, yung kanyang pong mga inihulang mga tanda ng kanyang muling pagbabalik. Kaya napakahalaga po yan para hindi tayo mailigaw. Okay, Sister Raquel, sige po, go ahead. Thank you, Ate Edith. Magandang umaga po. Sa akin po bilang kabataan, nawala yung pagbabasa. Kisa ko dyan sa pagbabasa. Pero pakikinig, pwede po. Kasi tenga lang naman po ginagamit doon. Ang sa akin lang po bilang kabataan, maganda po yung may ganito. Araw-araw may ganito. Umaga at gabi may ganito. Pero sabi nila, di ba? Sabi lagi po ni Mami, tao lang tayo na nadudulas, nadadapa, nagkakaroon ng pagkakamali. Ang maganda daw po pagsisihan. Yun nga po, yun po yung ano ko. Pero sa atin po bilang po mga tao, nandun din po yung pagsisisi. Marunong, ang mahalaga naman po yan, elder, pag nagkagawa ka ng mali, handa ka magsisi.
Hindi yung ano yung pagkakamali mo. Ang makita sa'yo yung nagsisisi ka at nagbabago. Katulad po sa pagbabasa, hindi ka man matuto pero meron ka pakikinig. Yun po yung nangyayari po sa akin ngayon. Hindi po ako marunong bumasa, elder. Pero pakikinig, meron po ako niyan. Marami pong salamat. Amen. Amen. Amen, Sister Raquel. At laging welcome yung Amen. pong ano no, yung pong mga komento. At nakaka-inspire no, yung mga sinishare din ni Sister Raquel. Yung kahandaan nga naman makinig sa ating pong Panginoong Hesus ano po. At gaya na nabanggit ni Sister Raquel, yung dinadala sa atin na pagsisisi, humantong po ito sa pagbabago nga naman. Walang saysay po yung ating kalungkutan kung wala pong pagbabago na nagaganap. Yan, thank you Sister Raquel. Ayan. Brother Dong, mayroon kayo dadagdag? Okay, nakabukas yung mic mo, Brother Dong. Okay, wala. Okay, samantala atin pong binabati. Sino yun? Okay, Sister Imelda. Sige po, go ahead. Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Ang Panginoon ay talagang napakabuti niya, wagas ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Siya isinilang sa isang kwadra, sa isang sabsaban, napakasimpleng tao lamang na isang Mesaya na nagbibigay ng kaligtasan sa bawat isa. Samantalang sa kapanahunan ngayon natin, makikita natin na napakagarbo ng mga batang isinisilang sa mundong ito, pero ang Panginoon halos siya ay napakasimple lang. Kaya dapat tayo sa mga oras na ito, sa ikalawang pagdating ng Panginoon, maging handa tayo, mapalad tayo sa araw at gabi na napagbubulay-bulayan ng kanyang mga salita. Merong mga pangako sa atin, ito ang sandata sa ating buhay, ito ang gabay, na makikita nyo kung gaano kabuti ang Panginoon na tinuturuan tayo na matutong sumunod sa kanyang mga pinag-uutos dahil ang pagsunod, ito ay nakakapagbigay sa atin ng kasiyahan sa Panginoon na makikita natin kung gaano kabuti ang Panginoon sa atin dahil ang Panginoon siya nagtiis, inalimura, lahat nagawa para tubusin tayo sa ating mga kasalanan, ibinigay ang kanyang buhay. Bakit tayo kayang mga tao hindi natin maibigay sa Panginoon ang mga ganitong pagkakataon sa simpleng paglilingkod sa Kanya sa ating mga kapwa na ibahagi ang kabutihan ng Panginoon na ang banal na kasulatan ay atin itong ipahayag sa mga ating nakakasalamuha kahit hindi natin kapananampalataya. Makikita natin kung gaano kabuti ang Panginoon, makakapagbigay ito ng isang inspirasyon sa taong nangangailangan ng pagkalinga. Dahil sa isang simpleng talata, ito ay makakatulong sa kanila sa halimbawa sa may mga karamdaman, sa mga kaguluhan sa mundo. Yung tingnan niyo po, yung pansinin niyo yung mga nangyayari sa mundo natin. Lindol dito, lindol doon, talagang lahat nagaganap na yung mga nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya sa mga oras na ito, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa mga kapatid. Mas lalo tayong mag-umalab sa ating Panginoon na ipahayag ang kabutihan niya at ipahayag din sa buong mundo ang banal na kasulatan dahil ito lamang ang ating sandata. Tanggapin natin siya bilang tagapagligtas ng ating buhay. Maigsi lang ang buhay. Kaya dapat habang meron tayong kung anumang may talento tayo, gamitin po natin ito na maglingkod tayo sa ating mga nakakasalamuha at atin din naman itong isakabuhay. Magkaroon po tayo ng pagmamahalan sa isa't isa, pagpapatawaran, pag-ibig. Kung paano tayo inibig ng ating Panginoon, ganun din natin ibigin ng tao na kahit hindi siya kaibig-ibig. Dahil kung ang Diyos nga nakuwang magpatawad, tayo pa kayang mga tao lang, hindi tayo makakapagpatawad. Di ba ang pagmamahal ng Diyos sa atin, gayon-gayon na lamang? Bakit tayong mga tao, hindi ba natin kayang mapatawad ang isang taong nagkamali? Kaya dapat isuko po natin ang lahat upang tayo patawarin din. Hindi tayo mapapatawad ng Panginoon kung hindi tayo nagpapatawad sa ating sarili. Kaya sa mga oras na ito, na ang kabutihan ng Panginoon ay napakabuti talaga. Kaya manatili po tayo sa Kanya, tanggapin natin siya bilang tagapagligtas. Ang tanging ligtas na lugar lamang ay sa piling ng ating Panginoon. Kaya kung ano man ang mga pinagdaraanan nating hirap, pasakit, pagsubok, bagyo man yan, buhawi man yan, ang tanging ligtas na lugar lamang ay sa piling ng Panginoon. Isurrender natin lahat. Siya ang makakatulong sa atin. Magiging madali ang lahat. Dahil ang Panginoon handa siyang tumulong. Ang tao sadyang matitigas lamang ang ulo. Kaya dapat ang kamay ng Panginoon nakalahad siya. Hawakan natin siya, manatili tayo sa Kanya sa mga oras na ito. Malapit na ang Kanyang pagdating, kaya mga kapatid, huwag na tayong
mag-alinlangan, mas lalo tayong lumapit sa Kanya at isuko natin ang ating sarili. Tanggapin natin siya bilang tagapagligtas ng ating buhay. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. And Amen, Sister Imelda. Maminaman ko, Christ as our example. Ano po? Yung buong kapakumbabaan kanyang ipinakita. Tama, ano? Yung pong mga bata ngayon ay talaga namang grandioso ang kanilang pong mga pagkapanganak. Samantalang ang ating pong Panginoon Jesus ay sa pinakamababang uri ng pagkapanganak ang kanya ipinakita. Anong pinakikita sa atin noon? Yung kapakumbabaan. Maminaman ko, no? Iyan po ang dapat nating matutunan. At isa rin, natatangi natin pong aralin na dapat wag natin makaligtaan. Mga kapatid, wag nawang mangyari sa atin yung nangyari sa Israelita na kung saan ay yung kawalang interes sa Panginoon. Sanhi ng kanilang mga maling interpretasyon ng Biblia na kung saan ay hindi nila inasahan ng ating Panginoon Jesus ay ipapanganak sa sabsaba. Samantalang yung propesiya, itinuturo ang gayong kanyang unang pagdating. Kaya nga, ano pong sinasabi nga ni Sister Imelda, malapit nang dumating ang Panginoon, itinuturo iyan, mga minamahal ko, ng mga propesiyang nagaganap sa ating pong harapan ng ating mga mata. Ay obvious ng lahat ng kanyang mapalatandaan ay naganap na at patuloy na nagaganap. Ang kulang na lang yung kanyang mismong pagbabalik. Huwag nawa tayong mag-atubili. Huwag nawa tayong mga minamahal kong mahulog sa mga bagay ng mundo, kundi bagkus sa pamagitan po ng banal na kasulatan ng kanyang mga propesiya ay magkaroon tayong kahandaan na salubungin siya. Samantala, ating binabati si Sister Judy MacLive. Good morning po. Thank you sa mga panalangin, mga kapatid. God is good all the time. God bless you po, Sister Judy, at sa inyo pong buong family. At si Tita Lolet, kasama natin. Happy God first morning po sa lahat. At si Ate Sara ay bumabati ng happy morning devotional. God bless po. At pakipray po ang travel namin ngayon papuntang Taiwan. At gayon din si Ate Peli. Good morning everyone. God bless us all. Thank you for the visitation. Thank you for the blessings shared. God bless us all. Ayan. Okay, salamat po sa inyong pong mga komento. At si Ate Wilna Rolye ay kasama rin natin. Bumabati po siya ng God first morning everyone. At thank you po kay Sister Mary May Doliosa Espiritu sa inyong pong pagsubaybay at sa ating pong pag-share sa ating pong Media Ministries / Church Planting. At ang sabi ni Ate Lita, ating basahin to, no? Yung kay Ate Lita. Sabi niya ay, matutunan nating sundin yung paraan ng Panginoon at hindi yung paraan natin. Pagkilala sa Panginoon at kung tunay na kilala natin siya, susundin po natin. Gusto niya. Tayo ay ligtas, ngunit kung ayaw nating magpaligtas, di po tayo pipilitin. Walang magiging halaga ang sakripisyo niya ginawa sa atin kung hindi natin siya susundin. Ayan. Thank you so much sa inyong po mga pag-share. Maminamal ko, nasabi na ang dapat sabihin ang Panginoon na nagsalita. Kaya ngayong umaga, inaanyayahan ko po kayo bilang tugon sa kanyang panyaya na bigyan siya ng pagpapahalaga. Gawin siya ang una at pangunahin. Ang ating interes ay maging gayon na lamang. Ang ating panampalatayang patuloy na lumago at magtumibay. Ang ating paghihintay sa Panginoon ay buong katsiyagaan at buong pagtitiis. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay. Maraming salamat po sa mga pag-share po ninyo. Ang sabi ni Ate Mary, kahit sa pamilya nagaganap pa rin nasa Bible, rin gumagawa si Satanas. Opo, mga minamahal ko, mismong ang pamilya nga po ang pinupunterya ng kaaway sapagkat alam niya na mahal ng Diyos ang pamilya at ninanais niya ng buong pamilya iligtas. Kaya nga tayo po ay mahalin natin ang ating pong family. Paglaanan natin ang oras at panahon upang dalhin sila sa paanan ng Panginoon. God bless everyone. Shalom. Miss pa mga kapatid at magkita-kita po tayo mamaya by God's grace sa ating pong 777 prayer. Bye-bye. Shalom and miss pa. Bye-bye.